Tuloy-tuloy na tayo. Sabi sa Matthew 9:27 to 31, basahin natin sa English Standard Version. Ayan. Sabi niya, "And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud, 'Have mercy on us, Son of David.' When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, 'Do you believe that I am able to do this?' They said to him, 'Yes, Lord.' Then he touched their eyes, saying, 'According to your faith, be it done to you.' And their eyes were opened, and Jesus sternly warned them, 'See that no one knows about it.'" Last verse, "But they went away and spread his fame through all that district." So let's pray. Father God, we appreciate you, God. Nais ka naming sambahin, nais ka naming papurihan, pasalamatan, Panginoon, for God, for blessing us, for giving us this opportunity to read your word, to napag-aralan, to study your word, God, to hear your word, God, para papurihan ka, pasalamatan ka. Dahil lagi naming sinasabi na hindi lahat ng tao, o Diyos, not everyone experiences this. Not everyone has the chance, the opportunity, the blessing para papapurihan ka, para sambahin ka. Kaya nga, mapalad kami sa lahat, o Diyos. Mapalad po kami sa lahat dahil we get to hear from you. We get to, God, praise you. We get to appreciate you, God, dahil hindi lahat ng tao sa mundo ay may kapasidad, may pananampalataya sa aming mga puso, sa mga pusong ito, Diyos. So God, thank you for transforming us. Thank you for continually changing us, God, doon sa form, doon sa tao na gusto mong maging kami, Panginoon. And as we study your word, dalangin ko po na give us a humble heart, give us a heart that acknowledges, God, your word, anuman ang aming mapag-usapan, anuman ang lumabas sa aking bibig, Panginoon, ito'y manggaling lamang. Ito'y maging banal sa aming pandinig. Ito'y tanggapin namin sa aming mga puso. At kaming lahat ay makinabang, Panginoon, matuto sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Patuloy na magpahayag ka, Banal na Espiritu. Mag-anoint ka, Banal na Espiritu. Patuloy kang mangusap pa, Banal na Espiritu. Yan po ang tangi naming dalangin sa hapong ito, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po. Thank you, worship team. Okay. So, okay lang ba yung ano dito? Dito lang talaga siya? No? Okay lang siya dyan. Okay. Para kasi medyo na-move siya dito. Okay. So, we are still in the series of Sent, Delivered, Sin. No? I believe apat na Saturdays na tayo, no? First Saturday, second, third, and fourth. So, November series, Sent, Delivered, Sin. Okay. So, now, 4:40 na, no? So, pag-uusapan po natin, let's talk about healing. Healing, no? Since yung topic natin is Sent, Delivered, Sin, and then yung pinag-uusapan natin for the whole month of November is the gift of God, from God, no? From God to us, no? Ano ba yung binigay ng Diyos sa atin, no? Binigay na favor, grace, presence, blessings, name it. So, naniniwala po ba tayo that isa sa mga binigay ng Diyos is kagalingan? Amen. Kagalingan, healing, no? So, ngayon pag-usapan po natin is healing. Iikot lang sa yung pag-usapan po natin is healing, ayan. So, ano bang umiikot sa ating isipan? What comes to our mind kapag naririnig natin yung salitang healing? No? Madalas, kapag narinig natin yung healing sa isang tao na sabi niya, or kaya kunyari, sa nagpe-pray, nabanggit niya yung salitang healing, madalas na pumapasok sa ating isipan is physical. No? May karamdaman, nasa ospital, ano,
nagpapa-pray, humihingi ng prayers, humihingi ng prayer request, no? Healing. And madalas natin yan, physical. Pero gusto kong i-elaborate sa atin ngayon that yung binigay na healing, iniwan na healing ng Panginoon sa atin, ay hindi lang siya natatapos. It isn't confined, it isn't boxed doon lang sa physical nating pangangatawan. So alam po natin yan, na yung healing is, na binibigyan din tayo ng kagalingan ng Panginoon sa ating emotional state, mental state, or spiritual state. Ano? Doon umiikot ang kagalingan. So, ano ba ang ibig sabihin ng healing? No? Ano ba yung gustong sabihin ng healing? Na pag-uusapan natin ngayon, ng topic natin ngayon. So, healing means going back to what or who you are supposed to be. No? Healing means going back to what or who you are supposed to be. For example, nasugatan yung nadapa ka, nasugat ka dito. And then, kapag sinabi nating healing, ibig sabihin, bumabalik ka doon sa dating ikaw. Bumabalik yung balat mo doon sa kung ano ba talaga siya. Kasi hindi naman na normal na may sugat ka. Hindi naman normal na may masakit ang ulo mo. Hindi naman normal na hindi ka makatayo kasi may lagnat. Kasi may binat. No? Healing means going back to what or who you are supposed to be. Sa madaling salita, it is a restoration. No? Pagbabalik. Restoration. So isa ito sa mga binigay ng Panginoon sa atin. No? Healing. So let's talk about our mental health. No? Ang ating mentalidad. No? Our mental state. No? Kamusta kayo? Ano? Kamusta ang ating mentalidad? No? Kamusta tayo bilang isang tao? Kamusta tayo bilang isang mananampalataya? Kamusta tayo bilang isang worker ng simbahan at worker sa labas? Ano? Kamusta tayo? Kamusta ang ating state mentally? Nagagawa pa ba natin yung dapat nating gawin? Or nagagawa ba natin ng maayos yung dapat nating gawin? No? Kamusta tayo? Sabi sa Matthew 22:37, and he said to him, "You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind." So, ang ibig sabihin dito sa Matthew, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Ibig sabihin, kapag pinipresent natin ang ating sarili sa Panginoon, kasama ang puso, kasama ang kaluluwa, kasama ang ating lakas, ang ating spirito, and of course, kasama ang ating isipan. Kasi napakahirap sundin, napakahirap mag-serve, napakahirap gawin ang kalooban ng Panginoon kapag okay yung heart mo, yung soul mo, yung spirit mo, malakas ka, spiritually, malakas ka, physically, pero yung mind mo, hindi. Tama? Mahirap mag-function ng maayos kung yung nandito yung presence mo, yung isip mo wala. No? Parang physically present ka lang pero mentally absent ka. Ang hirap mag-focus, no? Ang hirap mag-focus. So sabi niya, we have to love our God. Kailangan nating i-serve, i-worship, mahalin ang Panginoon sa buong puso natin, buong kaluluwa at buong isip. Kasi isa po sa mga problema natin sa society natin ngayon, isa sa mga problema natin sa panahon natin ngayon is isipan. No? Hindi nakokontrol ng maayos ang isipan. Hindi nakokontrol ng maayos yung tumatakbo sa isip. Kaya nangyayari yung mga krimen, nangyayari yung mga masasamang bagay, nangyayari yung mga hindi dapat mangyari. So why is mental health important? Bakit ba importante ang mental health natin? Why do we need to monitor our mental health? Unang-una, this is what keeps us sane. No? Ito yung kapag namomonitor natin na maayos yung mentalidad natin, yung mental state natin, yung mental health natin, no? Ito yung
kumbaga, this is what keeps us sane. Ito yung masasabi nating responsible tayo. Ito yung masasabi na reasonable tayo. Ito yung masasabi natin na we make sense. Kasi pwede kang maglibot-libot dyan, pwede kang gawin mo ang gusto mong gawin dyan, na you're not making sense at all. No? Kaya importante po na when we serve God, when we worship God, when we minister, no, kailangan maayos ang ating mental health. Kasi pwedeng mag-function ng maayos while being irresponsible at the same time. Huwag na tayong lalayo. Dito na lang sa church. Pwede kang tumugtog dyan, pwede kang magpakanta, pwede kang mag-preach, pwede kang mag-pray na hindi maayos ang isip mo. Pwede ka rin kumilos na maayos, pwede ka rin maging maayos, pwede rin maging maayos yung kapaligiran mo, pero yung sarili mo, hindi. At ang tendency nun, na ano ba tawag doon? Nadadamay yung sa kapaligiran mo. Nadadamay yung coworker mo, nadadamay yung ginagawa mo mismo when our mental health, when our mental state is not stable. And pwede ka rin mag-serve. Pwede ka rin mag-serve ng kahit hindi naman talaga maayos ang state ng ating pag-iisip. No? So, hindi mo pwedeng sabihin na, ang lakas ng, nagliliyab ang kanyang puso dahil ang lakas ng prayer niya kanina. Ang galing niyang kumanta, ang galing niyang tumugtog, nagliliyab siya. Yes, pwedeng maayos ka spiritually, maayos ka physically, maayos ka lahat, pero mentally bagsak. Pwede po yan. At hindi po madalas na pag-uusapan yan sa church. No? Hindi po madalas na pag-uusapan yan sa school. Hindi po yan madalas na pag-uusapan sa workplace mo. Hindi yan na pag-uusapan sa bahay. Well, when in fact, dapat mas madalas na pag-uusapan ng ating mentalidad. No? So number 1, why do we need to monitor our mental health? This is what keeps us sane. This is what keeps us responsible, reasonable, and sensible. Pangalawa, it helps us to be comfortable and confident while being in the presence of God. No? It helps us to be comfortable and confident while being in the presence of God. Kasi kapag nagsiserve ka and you are unstable mentally, ang hirap mag-focus, ano? No? Yung gusto mo namang mag-serve nagsiserve ka naman na maayos pero ang hirap mag-focus kasi ang daming umiikot sa isip mo. Ang daming nangyayari sa loob ng utak mo. Ang daming nangyayari sa loob ng ulo mo. No? It is impossible, it is hard for us to focus kapag hindi fixed, hindi stable ang ating mga mentalidad. No? And nadadamay din yung sarili natin when we are stressed out. When we are stressed, when we are anxious, no? Alam niyo po ba na possible pala 'yon, no? Nalaman ko lang recently na kapag pala stressed out ka, pag pala ang dami mong iniisip, pwede palang magdulot sa'yo ng constipation. No? Pwede palang magdulot sa'yo ng stomach ache. Kasi yung city ko, yung cooperating teacher ko, isa sa mga cooperating teacher ko, last time, habang nagtuturo siya, pabalik-balik siya sa CR. Balik-balik siya sa CR. Yung during the discussion, bigla niyang ipopause, and then pupunta siya ng CR, babalik siya, itutuloy yung discussion, and then popose ulit, babalik sa CR. Kasi constipated daw. And isa daw sa mga dahilan kung bakit constipated siya, kung bakit may constipation siya, kung bakit masakit ang kanyang tiyan, kasi ang dami niya daw iniisip. You see, ang hirap mag-focus. No? Ang hirap mag-focus kapag ang dami mong iniisip. Bagsak pati physical mo. Nadadamay pati yung trabaho mo. Nadadamay pati yung mga pinagtatrabahuan mo. Nadadamay pati yung taong sinaserve mo kapag hindi maayos ang ating mga mentalidad. So anong gusto kong sabihin dito? We have to put our mind, we have to fix our mind, focus our mind, no? Baga, i-fix natin ang ating isipan sa Panginoong Jesus, no? Amen.
Kasi po, kung dangerous ang heart, I do think mas dangerous ang isip. Amen? No? Mas delikado ang ating isip. Kasi yan yung nagdudulot na mag-function lahat ng ating katawan. No? It is very dangerous. So sabi sa Isaiah 26:3, ESV din, you keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. No? You keep him in perfect peace. No? Binibigyan mo siya ng kapayapaan doon sa taong ang kanyang isipan ay nasa iyo dahil nananampalataya, nagtitiwala siya sa iyo. So lahat na nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng nananampalataya sa Panginoon, alam kong meron tayong lahat kapayapaan, no? May mga pagkakataon na mag-iisip ka talaga. May mga pagkakataon na magpapander ka talaga. No? May mga pagkakataon na uupuan mo talaga yung mga problema mo. Pero it is not very normal for us to sit down and spend the rest of the day thinking about problems. Hindi yun normal. It is normal to ponder, yes. Habang nagde-devotion ka, pwede mo ding pag-isipin lahat ng mga problema mo. Lahat ng mga mabibigat sa'yo. Lahat ng mga iniisip mo. No? Pero it is not normal for us to sit down and spend the rest of the day, no, thinking about our problems. No? Normal po ang mag-isip, normal ang mag-ponder, normal ang problemahin ang problema, pero it is not normal to natambayan ang problema. No? We have to gawin nating stable ang ating mga mentalidad. Napaka-importante po niyan. No? Napaka-importante po niyan. So now let's talk about our heart. Amen. Let's talk about our heart. Kamusta ang ating mga puso? Figuratively and literally. Baka kasi may mga masasakit sa puso din, yung madaling magulat. Ano? No? Kamusta po ang ating mga puso? No? Nagmamahal pa ba yan? O puno na ng galit? No? Nagmamahal pa ba yan o may tampo pa rin? Kamusta ang ating mga puso kung malaya tayong nag-e-enjoy sa presence ng Panginoon o hindi natin ma-enjoy ang presence ng Panginoon kasi may galit sa ating mga puso? No? Broken kasi you were cheated on? Pwede? Broken kasi nasira ang tiwala mo? Pwede? Broken kasi nawala ang isang tao sa'yo. You lost someone, you lost something. No? Broken-hearted. Sabi sa Psalm 34:18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Amen? The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Ang gusto lang sabihin, the Lord is near, may malasakit ang Panginoon sa mga taong broken-hearted. No, sa mga taong nakakaramdam ng hindi tama sa kanilang mga puso. No, hindi ibig sabihin na literal na malapit. Ang ibig sabihin lang is the Lord is near to the broken-hearted is may malasakit ang Panginoon. Ayaw ka ng Panginoon na nakikitang ganyan. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Ano pa? Sabi sa Psalm 147:3, He heals the broken-hearted and binds up their wounds. No? He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So kung kanina may malasakit daw ang Panginoon, ngayon syempre may malasakit siya, anong gagawin niya? Pagagalingin ka niya. No? He heals the broken-hearted and binds up their wounds. So sabi dun sa, balikan natin yung 34:18, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Ang sabi niya, malapit daw ang Diyos. No? Kung itatagalog natin. Malapit ang Diyos. The Lord is near. No? And then sabi kanina, He heals the broken-hearted. So ano ang problema? Ano nagiging problema? Bakit nga ba walang healing na nangyayari? Ano ba yung problema? Ano ba yung mga nagiging komplikasyon kung bakit hindi natin ma-achieve yung healing na gustong ibigay, gustong ma-achieve gusto ng Diyos na ma-achieve natin? No?
Kasi ayaw lumapit ng tao. Ayaw lumapit ng tao sa Diyos. Ayaw manalangin. Ayaw ipagkatiwala. Ayaw isabihin na, Lord, God, I am broken. And at the same time, I am broke. No? Pwede mong sabihin yan. I am broken, at the same time, I am broke. Kailangan ko ng pagpapala mo, Diyos. Amen? The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Ang nagiging problema po, bakit hindi natin ma-achieve, hindi natin makuha-kuha yung healing na binigay sa atin ng Panginoon, ang isang problemang ginagawa ng tao is ayaw lumapit. Ayaw manalangin. Ayaw aminin sa Panginoon, sa harapan ng Panginoon na, God, mahina ako pumalpak ako Ayaw sabihin na ganun Anong ginagawa? Facebook. No? Ipopost sa Facebook, magsisik ng attention. Excuse me doon sa mga nagpo-post sa Facebook, those people. I have nothing against these people who post their personal problems sa Facebook. Ano? All I'm saying is, let's be honest. May mga tao kasing sabihin na nating kahit kaya namang gawan ng paraan yung problema, kahit kaya namang bumangon doon sa pagkadapa, ang ginagawa, nagsisik pa ng attention sa iba. Kasi people tend to enjoy pain. Na-enjoy na natin yung pain to the point na hindi na tama. Kasi ang tao, the more na dramang-dramaw yung buhay mo, the more views. The more na dramang-dramaw yung buhay mo, mas maraming pera ang lalapit sa'yo. Amen? Again, I have nothing against these people who post their personal problems sa Facebook. Kung buhay mo yan, sige. Kung coping mechanism mo yan, defense mechanism mo yan, okay lang. Sige, buhay mo naman yan Pero all I'm saying is, napakarami kong kakilala na wala naman talagang problema sa buhay, pero ang daming problema sa buhay ayon sa Facebook. Imbis na ilapit, ilang beses kong sinabi sa kanya, mag-pray about it. Mag-pray ka. Sumimba ka kasi. Ayaw naman Ayaw naman. Pero makikita mo sa newsfeed niya, kaya hindi ako nagre-react dun sa mga pinopost niya Kasi alam kong hindi totoo. No? Again, doon po sa mga nakakapanood, kung meron man, I have nothing against you. No? Kung yan ang defense mechanism mo, yan ang coping mechanism mo, kung yan yung paraan ng pagko-cope up mo, okay lang po yan. No? Pero you have to pray about it. You have to pray about it. Kailangan nating ilapit yan sa Panginoon. Kailangan nating aminin yan sa Panginoon na, God, I am broken-hearted. I'm unstable. Hindi ko po kaya. And doon nalalapit. And the healing will follow. Amen. So anong kinalaman ng two blind men? Ang layo Anong kinalaman ng two blind men dito sa pinag-uusapan natin? Basahin natin ulit ang Matthew 9:27-29. Sige. Ayan. And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud. Ayon. And as Jesus passed on from there, two blind men followed him, crying aloud. Ibig sabihin, malakas na hagulgol, malakas na pagsigaw. Have mercy on us, Son of David. When he entered the house, the blind men came to him, and Jesus said to them, Do you believe that I am able to do this? They said to him, Yes, Lord. Then he touched their eyes, saying, According to your faith, be it done to you. No? Kasi, ang problema sa ating society ngayon, ayaw lumapit. Kagaya ng ginawa ng two blind men. No? Ayaw lumapit, ayaw sabihin na, have mercy on us, Son of David. Ayaw aminin sa sarili na hindi niya kaya. Ayaw aminin sa Panginoon na kailangan niya ng kagalingan. Parang yung story doon sa, yung another story, although different versions, different story siya, yung doon sa Luke, no? Doon sa, I don't know, Luke 18.
Dun sa isang, hindi ko alam kung si Bartimaeus yon, yung nabalitaan niya lang na dumadaan si Jesus. And then nung nabalitaan niya nga, no, sabi niya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Si Jesus, diretso lang siya diretsong naglalakad lang sabi nung mga tao sa kanya, tumahimik ka nga. Hindi nagpatinag. Malakas yung dedication Malakas yung pananampalataya niya. Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Yan ang problema sa ating society. Imbes na, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Imbes na ganon, hindi ganon Hello guys, welcome to my blog. Wag ganon Diba? Imbes na, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Humihingi ng habag sa tao. Humihingi ng simpatsya sa tao. Ginagawa ng paraan yung sariling problema na may binigay namang healing, may binigay namang provision ng Panginoon, may binigay namang supplication ng Panginoon. Kailangan mo lang abutin Kailangan mo lang kunin binigay na Binigay na yung healing. Bago nga a-ascend si Jesus, sabi niya sa mga disciples niya, peace I live with you. Peace na hindi kamukha sa mundong binibigay sa kapayapaan binibigay ng mundo. Yan po ang nagiging problema ng society natin. And as Christians, as believers, no, we have to pray for our society, for our country, no. Siyempre, wag ka na makiisa pa doon sa mga post, ano, yung mga gumagawa, yung sinasarili yung problema. Ay po, we are created in the image of God, and you think gusto ng Panginoon na nakikita kanyang ganyan. No. You are better than that. You're better than that. Ang hirap ng buhay ko, ang bigat na ng pakiramdam ko, yes. Pero you're better than that. You can be better than that. You just have to pray about it. No? You just have to pray about it. You know, people, church, hear this out. In order for us to achieve healing and rest, we need to call out the name of the one who gave it. Jesus. Kagaya ng 2 blind men, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. No? In order for us to have the healing, in order for us to achieve the healing and rest, we need to call out the name of the one who gave it, Jesus. Jesus. Kaya siguro, sent, delivered sin, ano? Yung topic natin, sino bang ang galing niya, no? Wala siyang sakit. Sent, delivered sin. Siguro, kasi binigay na ng Panginoon na i-deliver na yung healing, pero sin lang Sabi nga nung isang preacher, yung isa yun sa mga nasabi niya, sent, delivered sin. Pero let's close this chapter. No? I-close na natin ang chapter since tapos na po ang ating series. Tapos na, ito na ang ating conclusion, no? This will be our conclusion. So, this is not sent, delivered sin anymore. Alam mo kung ano ito? This is sent, delivered, and responded. Amen. This is sent, delivered, and responded. Meron ng pagtugon sa binigay ng Panginoon. Meron ng pagtugon sa binigay ng Panginoon. Hindi na siya sin. Hindi na siya baliwala lang. Since i-close na natin ang chapter, this is not sent, delivered, sin anymore. This is sent, delivered, responded. No? Binigay na ng Panginoon. Binigay niya na ang sarili niya. Binigay niya ang favor and blessing and grace, healing, presence, name it. Kailangan lang natin tumugon. Kailangan lang po nating tumugon. No? Sent, delivered, and responded. Lahat tayo ay tutugon. Lahat tayo ay tumugon. Amen. Sige po, lahat tayo ay tumayo sa oras na ito. Let's pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, Jesus. Father, we thank you, Lord, for this beautiful, wonderful, and victorious preaching, God. Naigugol man namin sa kaunting oras, pero napakalaki ng iyong ginawa, O Diyos. Napakarami po naming natutunan, O Diyos. Na ang dami naming natanggap na pagpapala galing sa inyo, O Diyos. Ang dami po naming natutunan, na realize sa hapong ito, O Diyos. Kaya nga, thank you for this fellowship. Thank you for this blessing. Thank you for this opportunity na God, sa pamamagitan ng iyong buhay at banal na salita, napakarami naming nare-realize. Napakarami naming mga bagay na na-achieve dahil lang napapasa namin ang salita mo. Kaya nga, salamat God sa kagalingan. Lord, thank you for that rest na kahit pa na hindi namin deserve. Thank you for that healing na kahit pa hindi namin deserve. Binigay mo pa rin, Panginoon. Doon sa kapayapaan na hindi namin deserve. Doon sa grace and favor mo na hindi namin deserve, God. Salamat po. Salamat po, Diyos. Alam namin, Panginoon, hindi magiging sapat ang aming mga pasasalamat. Hindi magiging sapat, God, ang aming mga papuri sa iyo. Hindi namin kayang pantayan yung mga ginawa mo at binigay mo sa amin. Pero God, nais po naming sabihin, salamat, O Diyos. Salamat po, Panginoon. We are not worthy. We are undeserving, Lord. Pero thank you, God. Hallelujah. Thank you still, Lord. Hallelujah, Jesus. Patuloy ka naming pinupuri. Patuloy nga natanggapin naming lahat. Maging ang aking mga kapatid, O Diyos. Tanggapin naming lahat, God, ang kapayapaan na nanggagaling sa inyo. Tanggapin naming lahat, God, ang kagalingan na nanggagaling sa inyo. Tanggapin naming lahat, God, ang pahinga na nanggagaling sa inyo, O Diyos. Patuloy na tulungan mo kaming lahat na bantayan ang aming mga isipan. Tulungan mo kaming lahat na bantayan ang aming mga puso. Tulungan mo kaming lahat na bantayan ang aming mga physical na pangangatawan. Tulungan mo kaming lahat na bantayan ang aming mga spiritual. Upang sa gayoy, O Diyos, we can love you, God, with all our heart. We can love you, Lord, with all our body. Lord, we can love you with all our mind, with all our strength, God. In Jesus' name. In Jesus' name, Panginoon. Patuloy kayong maghari, O Diyos. Patuloy kayong mangusap. Mangyari ang iyong kalooban sa hapong ito, Panginoon. Binabalik ko ang pinakamataas na papuri, parangal, pasasalamat at pagsamba. Wala po sa akin, Panginoon. Wala sa mga tumugtog, nagpakanta, tumayo sa harapan. Wala sa aming lahat. Ikaw lamang, Ama. Ikaw lamang, Jesus. Ikaw lamang, Banal na Espiritu. Ang aming kinikilala na tatanggap ng kapurihan, kapasalamatan at pagsamba. Ito pong aming panalangin at ang bayan ng Diyos ay magsabi ng